Tatlong araw na lang po mapapanood na natin o di kaya mapapakinggan natin sa mga super radyo sa buong Pilipinas ang bakbakan ni Manny Pacquiao at nang wala pang katalo-talo na si Timothy Bradley Jr. Marami na ang nag-aabang. Kaya naman sa tinatawag na pre-fight press conference ng dalawang boksingero, dinaksa ng mga fans. Excuse me po, mula sa Las Vegas, Nevada, nakatutok live si Pia Arcangel. Pia. Mike, 3 araw na nga lang bago ang bakbakan ni na 8th Division World Champion Manny Pacquiao at ang undefeated WBO welterweight title challenger na si Timothy Desert Storm Bradley, pero kaharap sila kanina sa isang pre-fight press conference. Ang dalawang boksingero kapwa-handa na raw para sa kanilang laban sa darating na linggo. Matindi raw ang naging pag-ensayo nila para sa harapan nila. Si Tim Bradley, mala-impyerno raw ang naging training camp. Training camp was hell. Training camp was hell. I've never ever trained this hard in my whole life. I'm ready. I'm ready to shock the world. I'm ready to do whatever it takes in there to win this fight. Halos 2 buwan ang iginugol ni Pacquiao sa kanyang ensayo. Pero di tulad ng kay Bradley, ang kanyang training camp malalangit daw. Training is good. My training, it's amazing. It's heaven. Okay. We did our best in training. Tiyempo namang sa paglalarawan ng kanyang malalangit na training camp, isang paru-paro ang namataang lumilipad sa palibot ng pambansang Kamao. Kahit wala pang talo si Bradley, siya pa rin ang itinuturing na underdog o dehado sa laban, pero di ito iniinda ng kanyang kampo. Sa harap ng media kanina, naglabas si Bradley ng isang higanteng ticket at poster para raw ito sa rematch nila ni Pacquiao na binigyan pa niya ng petsa. Pero magiliw lang na pinanood ni Pacman ang kanyang presentasyon. November 10th. I'm already predicting the future, guys. Sa press con, niregaluhan din ni WBO President Paco Valcarcel si Pacquiao ng isang 18-karat gold ring na tadtad ng bato. Ang ganitong singsing ay ibinibigay daw sa mga natatanging boksingero. We got a little present for him because we are talking about the best pound for pound of this decade, and we would like to present this diamond ring for him, Manny. Tulad ng pagkilalang ibinigay sa kanya ng WBO, espesyal din ang pagpapakilala kay Pacquiao ni top-ranked promoter Bob Arum. Inihalin tulad niya si Pacquiao sa boxing legend na si Muhammad Ali. What do you say before you introduce the sport of boxing has produced a man who is a worldwide icon? Ang mga ganitong paghahalin tulad ikinatutuwa ni Manny, pero di raw siya nagpapapressure dito. Masaya ako, but I'm not comparing to anybody. Hindi ko kinukumpara yung sarili ko. I'm not comparing myself to anybody na makikipag-ano ako, kompetensya sa kanila. Ano na-achieve ko sa boxing? Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Pia Arcangel mula sa Las Vegas. Nakatagda namang italaga sa Boxing Hall of Fame ang coach ni Manny Pacquiao, si Freddie Roach. Tiwala si Roach na kahit wala pang talo si Bradley, hindi ito uubra sa kalibre ni Pacman. Mula sa Las Vegas, Nevada, nakatutok si Chino Trinidad. Chino! Sa mahigit 1 dekada ng tambalang Pacquiao-Roach, naitala nila ang 8 titulo sa 8 magkakaibang dibisyon na hindi pa nagagawa ng sinumang boxer trainer sa professional boxing. Sa loob ng 25 giyera, hindi pa rin natitinag ang kanilang pagsasamahan. Tiwala raw sa isa't isa ang sandigan ng matibay nilang relasyon. Nang makita nga ng 5-time Trainer of the Year ang inasta ni Timothy Bradley sa final press con, nginitian na lang niya ang umano'y pampalakas loob ng batang WBO light welterweight champion. He's just a young man, maybe nervous and a little bit in over his head. Hindi na nasisindak si Coach Freddy sa dami na ng hinarap nilang matitinding mandirigma sa ring. Ang totoo, hindi nakakakita si Coach ng anumang pag-asa na makakamit ni Bradley ang kanyang pinapangarap na rematch sa Nobyembre kontra kay Pacquiao. He's not fast, he's not a big puncher. I can't find anything he does better than Manny Pacquiao. Pati ang kilalang Mexicanong mandirigma
na si Jorge Arce. Naniniwalang mahihirapan si Bradley kay Pacquiao. Pacquiao right now is too fast. He's very strong. I think Bradley is small. He's 140 pound. Pacquiao is 147. I think Pacquiao no more 7 rounds. Nakama. Oo nga't walang talo si Bradley. Pero ayon kay Roach, hindi pa nakakasagupa si Bradley ng boksingerong nasa kalibre ni Manny. Ganun pa man, hindi raw nagpapabaya si Manny sa kanyang paghahanda 3 araw bago ang laban. Naniniwala si Roach na may sapat na motivation si Pacquiao. I just don't want to be too compassionate in this one because when he hurts this guy, I want him to finish him because he needs to make a statement that he is still the pound-for-pound best fighter in the world. Mula sa Las Vegas, Nevada, Chino Trinidad nakatutok, 24 oras. At posible raw maagang matapos ang laban ni Pacquiao at Bradley sa darating na linggo araw dito sa atin. Ayon po yan sa isang boxing analyst o ilang mga boxing analyst. Yun daw ay kung makikipagsabayan si Bradley na tinaguriang Desert Storm laban sa ating pambansang kamao. Gayunpaman hindi daw dapat baliwalain ni Pacquiao ang angking lakas ng kanyang makakalaban. Nakatutok si Mark Zambrano. Hindi nagkakalayo ang pisikal na katangian ni pambansang kamao Manny Pacquiao at Timothy Desert Storm Bradley. Bukod sa 2-inch reach advantage ni Bradley, tila walang malaking pagkakaiba ang dalawa. Kaya naman paniwala ng karamihan, isang magandang laban ang masasaksihan sa linggo. Ayon sa ilang boxing trainers, hindi dapat baliwalain ang nakababatang si Bradley dahil may angking lakas din ang suntok ng undefeated fighter mula sa Amerika. Pero kung babalikan ng estilong ginamit ni Bradley sa huli niyang mga laban, kumbinsido silang may posibilidad na maging malariki haton ang kahinat na ng laban. Palagay ko mali Mali. Kasi una, di ba, si Hatton, napaka-brawler doon na tao. Matigas. So, nung tinamaan siya ni Pacquiao, na-shock siya eh. Nabiglang, yung sabi na nga ni yung Mayweather Senior, yung strategy na iba. Kasi tinamaan siya ni Pacquiao eh. Gulat siya eh. Gano'ng kalakas si Pacquiao eh. So, naiba yung estilo nila. Strategy kasi ni Manny, noon pa yan, yung style ni Manny. Pagkalaban kasi niya, pag pumapasok talaga, yun ang gusto ni Manny. Tulad kay Hatton, ganun, pumapasok. Yun ang gusto ni Manny talaga. Kaya naisip ko, pag sumabay talaga si Bradley dyan, may tulog talaga si Bradley kay Manny. Ipinagmamalaki ni Bradley na ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas laban kay Pacquiao sa umpisa pa lang ng laban dahil kumpiyansa raw siyang hindi ito kakayanin ni Pacman. Ayon kay Bradley, wala raw knockout punch si Pacquiao dahil umaabot ng ilang rounds ang mga nakaraang laban nito. Taliwas ito sa strategy na iniisip ng boxing analysts. Kung harapang brawler style pa rin ang gamitin ni Bradley laban kay Pacquiao, malamang ay maagang matapos ang laban. To beat Manny Pacquiao today, you should have at least 5 game plans. Tapos switch ka na doon. Kasi pag nag-work yung game plan letter A, hindi mo na yon mauulit. Mababantayan na ni Manny Pacquiao yon. He needs to have a perfect game plan and Manny Pacquiao should at one point or 2 points in the fight lose focus. Kung mag-jab siya na mag-jab, he might prolong the fight dito. But after a while, alam naman natin ito si Timothy Bradley will want to go and he wants to show his strength. His strength is he's a knockout artist. Malakas siya doon. Malakas sa pagdating sa bakbakan. Gusto makipagbakbakan. And by all indications, if he does that, he'll just be another Ricky Hatton. Kahit ang mga batang boksingero, kumbinsido kung sino magwawagi. He's a shark. He was born swimming. So he's gonna beat Bradley right away. I'm guessing round 6. Round 6, Pacquiao will knock him out. Sa muling pagsabak ni Manny Pacquiao sa loob ng boxing ring, muling masusubukan ang tibay at puso ng ating pambansang kamao. At masasagot na rin ang katanungan ng marami. Karapat-dapat na nga bang isali si Timothy Bradley sa tinuguriang elite group ng boxing? O muli bang mangingibabaw ang pangalang Manny Pacquiao bilang pound-for-pound king? Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Samantala, inamin ni Manny Pacquiao na siya mismong nagbungkay na si American Idol runner-up at dugong Pinoy na si Jessica Sanchez ang pakantahin ng pambansang awit ng Amerika at yan ay sa laban nga sa linggo. Masaya raw siyang napagbigyan ang kanyang hiling. At napili ni Pacman naman ang film na si Kirby Asunto na kumanta naman ng ating pambansang awit. Pero tinitindan daw ni Pacquiao kung posible na si Jessica naman ang kumanta ng Lupang Hinirang sa kanyang susunod na laban. Masaya dahil siya ang kakanta sa
sa US national anthem at salamat at napagbigyan yung suggestion ko.